Naglabas ng freeze order ang Court of Appeals laban sa assets sa magkapatid na kongresistang sina Eric at Edvic Yap. Bukod sa pagiging kontraktor umano, inaakusahan din silang tumanggap ng pera mula sa mga diskaya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, mismong si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo niyan kanina, anong mga ari-arian ng mga Yap ang sakop ng freeze order? Tama ka dyan, Jiggy. Doon sa video message na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama daw doon sa freeze order yung mga personal assets at accounts ni Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Kabilang na rin doon sa mga inutos para ipa-freeze ay yung nasa 280 bank accounts, kasama na rin dyan yung ilang mga insurance at air assets ng Silver Wolves Construction Company at ng Skyyard Aviation Corporation. Sinasabi kasi na nakatanggap din ng kickback itong mga ito mula nga doon sa flood control project at mula dyan sa mga diskaya. Partikular dito sa Silver Wolves Construction Corporation, umaabot daw ng higit kumulang 16 billion pesos yung kanilang transaction mula taong 2022 hanggang 2025. At karamihan daw dyan ay may kinalaman doon sa mga flood control project ng DPWH. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. At Maricel, anong update dun sa mga kinasuhan kaugnay sa ghost project sa Davao Occidental? Jiggy, bago sumuko si Sara Diskaya sa NBI ngayong hapon, doon sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo na niya na lalabas daw yung arrest warrant laban dito kay Sara Diskaya within the week. Ito ay kasunod nga noong video message din na sinabi niya last week wherein nagkaroon na ng rekomendasyon para sampahan ng Ombudsman ng malversation at saka ng paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. Etong si Sara Diskaya at siyam na iba pa, kaugnay pa rin ito nung sinasabing ghost project na nadiskubre dyan sa Davao Occidental. Maliban dyan, sinabi rin ni Pangulong Marcos na kanina ay nagsumiti na rin daw ng sulat itong 8 DPWH personnel na may kinalaman din dyan sa Davao Occidental na project ng intensyon ng pagsuko kasunod nga nung naging pahayag ni Pangulong Marcos. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.